Okay, so quick course lang 'to. 'Di ako magaling sa ano, sa pag-present kasi first time ko 'to. But anyways, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng custom GPT, how you can turn this, into a business, right? And, yung recommendation ko dito is gumawa kayo ng specific na like gawa kayo ng custom GPT for specific purposes. Bakit? Um, Kasi may focus siya and then it solves a problem na specific. So, usable talaga siya. Huwag kayong makipag-compete sa mga malalaking companies when it comes to tools na sobrang broad, okay? The purpose here is to create a bot or a custom GPT that solves a certain problem at its maximum efficiency. So, yep. So, ituturo ko sa inyo 'yan. Now, when it comes to custom GPTs kasi maraming misconceptions na nangyayari. Like for example, gawa kayo ng instructions, type niyo lang instructions niyo do'n, tapos dump niyo yung mga knowledge files niyo, mag-dump kayo ng PDF do'n, mag-dump ng kahit ano. Huwag niyo pong gawin gawin 'yan. Magiging, inefficient po yung custom GPT niyo, okey? So, let me show you what I'm about to, teach you, okey? So, demo ko na lang ng konti para at least makita niyo talaga kung ano siya, how to do it, properly. Now may ano ako dito, may custom GPT ako dito called Webble Mark II, okey? So, Webble Mark II is a beast when it comes to ayan, nakita dito, content strategy. So, ano yung ginagawa niya dito, nagda-diagnose siya ng business mo para magawan niya ng proper positioning, content, may psychological mapping, may buyer psychology na siya. So, alam niya kung ano yung, proper positioning sa business mo, paano mo ima-market yung mga bagay-bagay, yung produkto mo, yung service mo, how will you position yourself on social media, okay? So, bibigyan ka niya ng clear path if, confusing pa sa'yo yung ano, kung ano yung gagawin mo sa business mo. Now, nakikita niyo dito may dalawang button. Hindi 'to promotion guys sa Webble GPT Mark II, ah. Just to be clear, hindi 'to promotion. This is a course I will be teaching you how to create your own, stuff, your own custom GPT like this one, okay? So, pakita ko sa'yo. Now, yung ano, Webble GPT 'pag nag-click kayo ng let's start, hihingan kayo ng license, okay? So, magto-tool call siya. So, ano ba yung tool calling? Magse-search siya ng knowledge and then magto-tool call siya. Paste your Rebel GPT license to continue. I don't have one. Either magsa-suggest siya ng free trial, right? Okay? So, I don't wanna do a free trial. Sabihin na natin, 'di tayo maglalagay ng license. Can you give me access without using a license? I can't grant access without a valid license key. Okay. Let's just say, hindi na tayo mag-ask na my business is about AI and I wanna create content. Tignan natin kung, bibigyan tayo ng access. Okay, please paste. Nakikita niyo, wala siyang binibigay na access kahit ano pa yung sabihin niyo 'pag wala kayong license. Hindi mo 'to magagawa if maglalagay lang kayo ng instructions na, "Wag niyo siyang bigyan ng access," gano'n. No, in order to do this, you need to have, a structure sa custom GPT mo on how you create it, and I will teach you how to do this. Okay, so roadmap lang tayo ng konti. I will teach you how to create, instructions properly, ano yung proper na formatting ng instructions, how to what knowledge files, yung proper din na knowledge files na dapat mong i-inject, okay? And then, how to, gate your custom GPT. So, paano mo siya malagyan ng gating system gaya nito. Kasi hindi to makakapagbigay sa'yo ng access. Itong custom GPT ngayon, hindi ka bibigyan ng access 'to unless may license ka, okay? So, may gating system siya. And yes, I think this, tutorial or this course does not exist anywhere else pa sa ngayon. Nag-research talaga ako kung paano gawin yung gating system na 'to sa ano, sa custom GPT. Nag-research ako kung paano siya mage-gate kept, right? Paano
Like for example, may user ako na wala siyang license, paano hindi niya magagamit gano'n. Naghanap talaga ako everywhere, okay, and very scarce yung ano niya. Yung nakatulong sa'kin dito, is a custom GPT within ChatGPT na outdated na. Yun yung nakatulong sa'kin. So, itong information na ibibigay ko sa inyo is n d d I believe na hindi mo pa 'to mahahanap anywhere else on the internet, okay? Unless you do your research yourself, na hindi galing sa ibang tao yung ano. Like for example, eto, dito ko nahanap yung ano, okay? Pakita ko na lang sa inyo. Is it if I remember correctly, Actions GPT yun or Action GPT. Let's say ayan, ito yung Actions GPT by ChatGPT. If if i-o-open mo 'to, dito puwede kang magtanong sa kanya kung anong puwede mong gawin regarding sa actions. Now, bigyan ko kayo ng context kung ano yung actions, okay? Duplicate ko 'tong tab na 'to, alright? Para mabigyan ko kayo ng context kung ano yung action. 'Pag gumawa ka ng custom GPT, let's just say gagawa tayo na ng bago. Puwede ka ring maggawa ng name dito, lagyan mo ng description dito, instructions dito, conversation starter, and then knowledge files. Tapos dito sa baba, may makikita kang actions na section. Pero madalas nung nakikita ko sa YouTube, walang nag-e-explain kung ano yung puwede mong gawin dito sa actions na 'to, okey? So, ano ba yung puwede mong gawin dito? It's, the actions is, ano 'to, bale tool calling 'to na ano, via APIs, okey? So, puwede kang maglagay ng schema dito, ng authentication dito. Ano ba yung authentication diyan? Pero 'pag gumamit ka ng actions kailangan may ano ka, may ibibigay ka sa kanila na privacy policy, okay? But I don't think na nire-review nila 'to, strictly, okay? Kasi wala naman tayong masyadong nagagawa sa ano, sa custom GPT. But what we can do, okay, so yung actions na 'to dito tayo maglalagay ng gating natin. Okay, so since we got that out of the way kung ano yung actions na 'yan, I will start teaching you now how to create your instructions from start to finish. So, okay, first of all kailangan mo ng ChatGPT Plus and above na subscription. Okay, so 'pag may ChatGPT Plus ka, puwede ka namang gumawa ng custom GPT. Punta ka lang dito sa Explore GPT, then create. Pangalanan mo yung ano, um, custom GPT mo, bagyan mo ng description depende sa 'yan, tutorial. Now, how do you create the instructions? Okay, so una sa lahat, you have to identify kung ano para saan yung ano, yung custom GPT mo. So for example, kung gagawa ako ng custom GPT na for marketing siya, na makakatulong siya sa'yo on, marketing sa products mo, sa services mo, sa content mo gano'n, through content, right? Yeah, so you have to first of all, yung gagawin natin, hindi tayo magta-type dito ng instructions, okay? We're gonna do this the easy way, which is we are going to gather sources. So magre-research tayo ng content from YouTube, anywhere na puwede niyong makuha ng ano, source, okay? So, now, eto, ang ginagawa ko dito, naghahanap ako ng content from, content creators na yung ano nila, yung system nila proven na. For example, si Callaway. Nakikita niyo dito he has, 355K subscribers and then yung mga videos niya basically, ah, ano siya all about, the psychology of content, ayan, Hook Masterclass. Tapos may ano siya dito na how to build an audience of buyers, not just empty views, okay? So magandang content 'to for marketing kasi buyers na yung ano, audience mo, okay? So share tayo dito, kopyahin natin yung link, right? Lagay natin 'yan dito sa source 'yan. Now, punta kayo sa Notebook LM, gawa kayo ng bagong notebook. If you don't know how to create a new notebook, bale ganito lang 'yan, create a new notebook, add kayo ng source dito, paste niyo yung link, 'yan. So any source na ano, let's just say 'pag YouTube siya, paste niyo yung link diyan, website siya, YouTube, paste niyo yung link. If magpapa-search pa kayo, puwede kayong magpa-search dito, okey? So since, manual na yung ginawa kong search, puwede kong i-paste yung YouTube link dito, right?
Okay, so since gumawa ako ng notebook kanina, eto na lang yung gagamitin ko kasi gumawa na ako ng notebook kanina. Now I pasted here, 4 links. So 4 YouTube videos, okay? So, isa na dito yung kanina, yung pinakita ko sa inyo na ito, yung how to build an audience of buyers. Makikita niyan dito, how to build an audience of buyers, not just empty views, okay? So, yung ginawa ko, tinype ko dito sa ano, sa baba, "Give me all the important details regarding marketing and buyer psychology." Okay. So, i-a-analyze niya yung sources mo, yung mga videos dito. Ayan, tapos may content na siya dito na ano, may details na siya na binigay. And then, sinabi ko sa kanya na, "Can you turn this into a custom GPT instructions using Markdown format?" Now, bakit Markdown format? Kasi ito yung best na format na nababasa ng AI. Bakit? Okay, let me show you bakit gano'n. So, if nakikita niyo 'to, heading 1 siya. So, malaki siya compared sa role and goal. So, basically, yung ano, markdown formatting is may ano siya, hierarchy siya. So, heading 1, heading 3, heading 2, or heading 1, heading 2, heading 3, and, may ano siya, so may structure siya, may hierarchy, okay. So, kung ika-copy ko 'to, para makita niyo talaga yung ano talaga yung itsura ng markdown formatting, copy ko 'to, let's just say paste ko siya dito, ayan. So, eto, if makikita niyo dito yung ano, paste ko dito, ayan. This custom GPT is designed to act as a marketing expert, right? So, puwede natin 'tong pangalanan, let's just say Klaus. Klaus yung ano ko kanina, 'di ba? Yung sa custom GPT na kasi si Klaus 'to. Makikita niyo dito heading 1, naka-heading 1 'tong custom GPT instructions, okay? Tapos yung the rest naka-heading 3 siya, and then may ano dito bulleted points, may bullet points dito na 1, 2, 3, okay? So, why is this important? Bakit? Kasi heading 1, this shows hierarchy, and then this shows na lahat ng mga heading 2, heading 3 under siya sa heading 1, okay? And then lahat ng mga 'to, ng mga walang heading na 'to, itong mga normal text na 'to, lahat ng 'to under siya sa header 3, okay? So, let's just say itong core philosophy, yung text na nasa baba ng core philosophy, ano 'yan, under siya sa like malalaman ng AI na under 'to sa core philosophy, and then naglagay ka dito ng line break. And then nag-proceed siya sa strategy number 1, and then lahat ng below sa strategy number 1 considered as ano siya, under siya sa strategy number 1, okay? So, yung AI hindi siya nalilito kung ano yung babasahin niya. Okay, strategy number 1, strategy number 2, strategy number 3. Now, why is this important? Kasi let's just say, after sa core philosophy naglagay ako ng heading 2 dito. Tapos yung heading 2 dito is, strategies. Strategies and thinking. Let's just say ganyan lang, ewan ko kung anong ginagawa ko, basta for sake of demonstration lang 'to. Let's just say etong naglagay ako ng header 2 dito, tapos may line break dito. Ibig sabihin yung eto, yung role and goal, okay, hindi siya yung core philosophy, hindi na siya under sa strategies and thinking. Yung lahat ng mga nandito, yun lang yung under sa strategies and thinking. Pero overall, yung strategies and thinking pa rin, belong pa rin siya sa eto, sa custom GPT instructions. Now, what will happen if may line break dito tapos nag-ano ako ng header 1, tapos dito gating system. Sabihin natin gating system diyan. Ibig sabihin, yung custom GPT instructions hanggang dito lang siya. And then yung gating system, ibang ano na 'to, ibang section na 'to ng instructions niya, okay. And then eto, lahat ng mga nandito sa baba, belong siya sa gating system. Gets? Okay. Right, alright. So, basically gano'n yung ano niya, gano'n yung thinking ng AI, gano'n yung pinakamabisang ano, ito yung the best formatting talaga 'pag nagbigay kayo ng instructions sa AI. Even if mag-prompt kayo guys, 'pag nag-prompt kayo tapos gusto niyo yung hierarchy ng prompt niyo, puwede niyong gawin markdown format, okay? Now, since may instructions na tayo,
Okay? Sinabi natin dito na, "Can you turn this into a ChatGPT instruction using a markdown format?" Gumawa siya ng instructions, 'di ba? Kopyahin mo 'yan, ayan, let's just say copy ko 'to, and then punta tayo sa custom GPT. 'Pag nag-paste kayo dito, so makikita niyo dito na ano, parang wala siya nung mga hashtags, gano'n, gano'n. 'Pag nag-paste na kayo, meron na 'yan, okey? Kasi nga yung sinabi natin dito na ano siya, um, kailangan naka-markdown format siya. So, as you can see dito, naka-markdown format na siya, and then you can close this. May instructions na kayo. How do we dive deep? Hindi naman puwedeng ganito lang 'yan. Pero actually, to be fair, this is already a good instructions, compared sa mga ginagawa ng most people. Alright, now punta tayo sa knowledge files. Knowledge files is the same, okey? Same lang 'yan sa instructions. Babasahin 'yan ng AI, halos same lang. Now, bakit ba kailangan ng knowledge files? Kasi kung gusto mong in-depth yung ano, yung knowledge ng AI mo, kailangan, I mean yung AI very ano na siya, very, sophisticated, matalino talaga yung AI, okey? But, yung knowledge file is about specificity, okey? Para hindi siya general, hindi siya broad, hindi siya kumukuha ng kahit anong knowledge lang from, in a general sense, okey? So, 'pag gumawa kayo ng knowledge files, puwede kayong magpagawa din dito sa Notebook LM ng knowledge files, okey? So, let's just say sabihin natin na, um, I need you to create knowledge files for me that supports the instructions. Yan, supports the instructions. Make sure it is in markdown format and the, okay, ayan, markdown format na lang. Send natin 'yan, and then yung ano, tingnan natin kung ano yung gagawin ng Notebook LM. Basically, pinapagawa ko siya kay okay, may knowledge file number 1 na siya dito, the psychology of the buyer. So nakikita niyo, puwede mo na 'tong, kopyahin. Let's just say knowledge file number 1, kopyahin mo 'to, i-paste mo 'to sa, so eto guys, very important, okey? 'Pag kinopya mo 'to, let's just say copy natin 'yan, puwede niyo siyang i-paste sa notepad. Simple yung notepad lang na nasa ano niyo na. Tapos i-segregate ito, yung knowledge file number 1, um, let's just say modify lang natin 'to, tanggalin ko 'to, okey. Let's just say ito na yung knowledge file number 1, tanggalin natin yung knowledge file number 2 and so on, kasi ibang file 'yan. Now usually 'pag gumawa kayo ng knowledge files, mahaba talaga siya, okey? Puwede kayong mag-add ulit tapos paste niyo yung knowledge file. Basically each knowledge file, i-aano niyo siya, separate file siya. Okey, so andun natin, ibalik natin 'to. Let's just say ganito kahaba yung knowledge files mo. If ganito kahaba yung knowledge file mo, basically, usually 'pag nagcha-chat yung ano, user sa custom GPT mo, 'pag wala siyang, specific instructions na iko-call yung knowledge file na 'to, hindi yan babasahin ng custom GPT mo. So, you have to modify your instructions. So, let's just say ito, save natin 'to. Now, if ise-save natin 'tong instructions na 'to, the best formatting pa rin is, the best formatting is a normal text file, pero yung text niya naka-markdown format. The best file type, I mean, yung best file type mo is a normal text file, and then yung formatting mo is dapat ganito, naka-markdown siya, okay? So, let's just say ise-save natin 'to. What did I do? Close natin na. Okay, let's just say ise-save natin 'tong knowledge file na 'to. Save tayo, lagay ko lang siya sa downloads ko, and then lagyan natin 'to knowledge file. Let's just say ito lang knowledge file number 1 for the sake of this, instructions. Knowledge 1. Okay, naka-save na siya. So, nandun siya sa downloads, 'di ba? Sinave ko siya sa downloads. Punta tayo dito sa custom GPT natin. Add natin yung knowledge file. Downloads, and then saan ba yun siya? Ayan, knowledge 1. Boom.
So, yung knowledge 1 na 'yan, i-a-upload niyo 'yan. Let's see if it works. Ba't 'di siya ayan. So, nag-upload na siya, ayan. Now, as you can see dito naka-text file lang siya. This is the simplest kung ayaw niyo sayang ng token, na text file lang tapos naka-markdown format. Very important kasi magsasayang kayo ng token. Now, context tokens when it comes to ano, custom GPT ta's mawawalan ng context yung ano mo, yung custom GPT mo. Now, yung knowledge file number 1 is about the psychology of buyer, okay? So, dito nakikita niyo na may ano siya, may instructions siya. And then puwede natin 'tong let's just say, modify the instructions to call on the knowledge files when, uh, they are necessary. Okay, let's just say when they are necessary. So, ano ba yung ano dito? So, kailangan kasi 'pag may knowledge file ka, kailangan nasa instructions mo rin sa custom GPT mo na tinatawag niya yung knowledge file na yun or binabasa niya yung knowledge file na yun if it is needed, okay? So, ayan nag-renew na siya. Knowledge file number 1 nakikita niya dito, knowledge file protocol, okay? Use this for mapping workflows and identifying the buyer triangle. So, nakikita niyo na when it comes to ano na, mapping workflows and identifying buyer triangles, yung tatawagin niya dito or yung babasahin niya dito is yung knowledge file number 1, okay? So, very important na separate yung knowledge files mo. Yung ginawa kong demo kanina bale, ano lang naging tamad kasi ako so yung knowledge file number 2 nandito pero basically wala dapat yung knowledge file number 2 dito, okay? Dapat yung nandito lang knowledge file number 1, okay? Sige gawan na lang natin ng knowledge file number 2, tanggalin natin 'tong number 3. Let's just say ganyan. So, para makita niyo talaga kung ano talaga yung itsura ng knowledge files, okay? So, ayan, knowledge files, boom, knowledge files. Tapos ise-save natin yun, okay? Let's just say knowledge file number 2. Sorry if mahirap makita yung ano, yung ano, mabasa yung text ng ano ko, screen ko. 3 and then dito save ko 'to, 4. Knowledge file number 4, boom. So ayan, na-update natin yung knowledge file na nandito sa custom GPT natin, close natin 'to, remove natin yung custom ano na 'yan, yung knowledge file number 1, tapos highlight natin lahat ng 'to, then open natin siya. Now i-a-add na 'to dito. Okay. So, since nakita na natin dito na nag-update ng instructions, kopyahin natin yung instructions na 'to. Makikita niyo dito. Kopyahin natin 'to, paste natin dito. Now again, you have to read the instructions. Basahin niyo. Kasi kailangan sure kayo na yung instructions dito, like ano lang, ano talaga siya, like naka-inline talaga siya sa kung anong gusto niyong gawin ng custom GPT, okay? Alright. Okay, so ayan may instructions na tayo, may knowledge files na tayo. Puwede mong i-test dito yung ano niya, ah, magagawa na. Now, what else can you do? Puwede kang gumawa ng mga phases dito, okay? Let's just say phase 1, modify the custom instructions. 2, let's just say sa simula ng ano, conversation kailangan ng context ng ano, custom bot mo, yung custom GPT mo, kailangan niya ng context about business, the user's business. So, yung gagawin natin dito, modify the custom instructions to diagnose the user's business. In the first phase. Okay. So, dito mino-modify natin yung custom instructions para mag-diagnose siya sa business ng user. For example, 'pag ikaw yung user, yung unang gagawin ng custom GPT,
magda-diagnose siya sa business mo, okey? So makikita natin dito business diagnosis mandatory, the buyer profile, workflow mapping, friction, 'yan. So makikita mo 'yan, ganyan. Hmm, okey, kopyahin natin 'to, update natin 'to. So what else ang kulang? Since may phase na siya, puwede din natin 'tong, can you please modify the instructions to make sure that all the questions in phase 1 is answered, and if the, custom GPT needs clarifications, it will ask the user. Okay, so ito mino-modify natin yung, instructions natin to make sure that, um, yung user hindi siya magba-bypass sa phase 1. So kailangan niyang sagutin muna lahat ng questions na nandito, okay? So ayan, and then mini-make sure natin na 'pag masyadong broad yung ano, sagot ng user, mag-a-ask yung custom GPT mo ng clarifying questions para ma-clarify niya. Okay, so copy natin 'yan, paste natin sa instructions mo. Okay, pero i-review niyo talaga palagi yung instructions, Tanggalin natin 'to kasi hindi yung nasa ano, hindi na 'to part ng okay. Ayan, same lang 'to sa gating guys. Ayan makikita niyo dito may phase 1 na siya, may phase 2, may ganyan. So same lang 'to sa gating. 'Pag gumagawa kayo ng gate, kailangan nasa instructions din siya. But hindi lang dapat siya nasa instructions lang. Okay, so mag-move on tayo sa, um, from building instructions. Pinakita ko lang sa inyo kung paano kayo magbi-build ng instructions, okay. Now, ngayon papakita ko sa inyo kung paano maglagay ng gate, okay. So yung gating system talaga, outside yan sa ChatGPT, okay. So dito na nakatulong yung Actions GPT kasi before, akala ko imposible talagang mag-gate yung ano na yung custom GPT. But then, dito ako nagtanong, nag-inquire ako dito. Now, yung information na binibigay ng Actions GPT is very outdated na, okey? Outdated na 'to, but makakatulong pa rin 'to sa paggawa ng ano, ng schema. So, for example, if papakita ko sa inyo yung ano, Babel GPT na ano ko, custom instructions ko, makikita niyo dito na may ano siya dito, may gating system siya. Look at this, gating system, okey? Naka-header 1 siya, access gating highest priority, always read, and enforce access gating. So ito yung ano, itong access gating single source of truth, ito yung knowledge file ko na nandito sa custom GPT ko, wait lang. So yung ano ko dito, single source of truth is ito yung access gating na ano, ito na text. May knowledge file siya about gating, okay. So ano ba yung ginagawa niyan, wait lang. Ay, if makikita ko dito, ayan. So makikita niyo dito na ano, the core policy, this GPT has no free premium responses. Before any meaningful premium response, access must be allowed. So babasahin muna 'to, lahat ng 'to, eto. Eto yung unang babasahin ng custom GPT mo kasi naka-highest priority siya dito, okey? So ano siya, hindi niya talaga iba-bypass 'to if the license is not active, okey? Now, hindi lang hanggang diyan yung ano, bale dito sinasabi lang natin sa custom GPT na basahin yun and then maglagay ng knowledge file, gano'n. Pero hindi 'to gagana yung ano, yung gating niyo 'pag, tapos nandito na yung ano, nasa knowledge file na siya. Hindi gagana yung gating niyo 'pag wala kayong actions, okey? So, de-demo ko sa inyo. Kanina nakita niyo na 'di ba, na hindi niya binibigyan ng access 'pag walang ano, license. Saan ko ba mina-manage yung license na 'yan 'no? Eto dito na part na 'to, kailangan ko 'tong i-blur, I think kasi, ah, ano na 'to, may confidential na information dito, may emails dito na hindi niyo dapat nakikita, okey? So, ibe-blur ko. So, itong section na 'to, dito sa left side, bale ito yung ano ko, um, gating or admin na ano ko dito.
admin page ko when it comes to gating. Well, now, kailangan niyo bang gumawa ng gan'to in order to, create a custom GPT that has a gating system? Well, yung front end hindi niyo kailangang gumawa. Kailangan niyo lang ng database, okey? So, kailangan niyo lang, let's just say, um, bale pinakita ko lang sa inyo yung ano ko, yung front end ng gating system ko. Bakit? Kasi, um, dito niyo mas simple siyang ano, intindihin. So, makikita niyo dito kung ilang days na yung license, ayan makikita niyo diyan. And then 'pag nag-expire talaga yung license, like for example dito 0 days, 'pag ginamit niyo yung license na 'yan, gamitin natin yung license na 'yan, ngayon. 'Pag ginamit niyo yung license na 'yan, makikita niya na, "Uy, expired na yung license na 'to, hindi ko siya puwedeng bigyan ng access." Okey? Ayan, nag-ano siya, nag-tool call siya. So, tinignan niya yung database ko and then nakita niya dito, "Your Webble GPT access is expired." Okey, expired yung access ng Webble GPT mo. Alright, so kung kukuha naman tayo ng license dito na active, let's just say ito, um, boom, magto-tool call na naman siya and then makikita natin dito na okey na yung access niya. Tayo natin, "Okay, good, you're in, let's go to work." Oh, nakita niyo, may diagnosis na, gets? Okey, so tuturo ko sa inyo paano gawin 'to and then paano i-set up yung database niyo, paano i-set up yung schema niyo, okey? Now this thing is a bit ano na, quick disclaimer, hindi ako developer, hindi ako programmer. So, anything na ginawa ko sa custom GPT ko, pinagawa ko lang sa AI, okay? So, I need you to take the initiative to use AI, as a tool to set this up, okay? So, ano ba yung ginawa ko dito? Makikita niyo sa actions ko, modify natin yung actions 'to. May schema siya dito, okay? Nakita niyo may schema siya. And then, yung schema na yan, eto yung nagge-gate ng ano ko. So, makikita niyo yung available actions. Etong actions na 'to, eto talaga yung pinaka-ano, like pinaka-in charge kung ano talaga yung ite-take na action ng custom GPT mo and ano yung mga restrictions niya, okey? So, makita niyo dito, check license status, request trial OTP, verify trial OTP. So, makita niyo na ano, nagche-check talaga siya ng license, status and then 'pag expired na yung code mo, hindi ka talaga bibigyan ng ano, naka-400 siya dito, okey? Meaning di ka niya bibigyan talaga ng, um, access sa custom GPT na 'yan. Now, eto dahil hindi nga ako developer, pinagawa ko lang 'to sa AI. I used ChatGPT to create this, okey? So, puwede mo lang sabihin sa ano, sa ChatGPT na kailangan mo ng gating system. Let's just say, back ko natin 'to. Puwede mo sabihin sa ChatGPT, mag-new chat ka tapos sabihin mo dito na, "Create a gating system, for custom GPT actions. Actions that will call on a, um, database." Yung gamit ko na database by the way is Convex. So, Convex database. Ito medyo in-depth na 'to, okey? But, the idea is there na if yung iba kasi, yung ginagawa nila sa custom GPT nila 'pag may nagsa-subscribe sa kanila monthly, for example, subscriptions, nagdu-duplicate sila ng mga custom GPT nila. Okey, so itong custom GPT na 'to para sa'yo, itong custom GPT para sa'yo, para sa'yo, para sa iba't ibang users or for a certain batch, bina-batch nila yung users nila. And then if nag-expire na yung license or natapos na yung buwan, i-de-delete nila yung ano, custom GPT na yun, 'di ba? So, medyo hassle siya. So, yung ginagawa nila, nagha-hire sila ng VA, virtual assistant or ng yeah, virtual assistant basically para mag-manage ng ano na yun. Okay, so here we're not gonna do that kasi gagawa nga tayo ng gating system para automatic lahat, okay? 'Pag like for example, um, dito sa ano, Mark 2, click natin 'yan. Dito, let's just say ito, 'pag naglagay tayo ng license dito na, um,
Yan 2 days. 2 days na license and then bigla nating i-revoke yung license na yan, okey? So, ang gagawin ng ano, ng GPT, pakita ko sa inyo, access verified, 'di ba? And then let's just say may ano yata ako dito, eh, I don't think if ano may wala, okey. So, yung gagawin ko, dito na lang ako sa ano ko, sa Chrome extension ko and then import ko muna yung JSON. Wait lang, saglit lang guys, adlib lang 'to. Kasi yung gagawin ko, kailangan kong kunin yung ano, naka-prompt chain kasi 'to sa'kin. So, by the way, ito updated 'to na prompt Magnus. So, makikita niyo dito yung chain niya, ganyan na, step by step na siya. So, puwede kayong mag-add ng step dito sa baba, maa-add din ng step 'yan. So, mas madali na siya yung title, yung ano, step ng prompt, ito yung title and step ng prompt. So, kopyahin ko lang 'to, para masagot natin yung Webol. Ayan. So, phase 2 na siya. Now, nakikita niyo na phase 2 na siya, puwede nating i-revoke 'tong license na 'to. Revoke natin, ayan. And then, dito sa baba, hintayin natin na matapos siya mag-respond. Tapos confirm natin 'to kasi kailangan niya ng confirmation daw. Reply confirm, confirm. Now, nag-phase 3 siya, 'di ba? Tapos, sabihin nating 1 minute. Okey. Phase 4. 'Yan. So, take note na-revoke na natin yung ano, na-revoke na natin yung license dito. Okey. So, natapos niya na yung entire ano, yung phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. So, yung pagkatapos nito, yung mga next steps, hindi na siya related sa like ano na siya, puwede mo ng gawin kung ano yung kahit, kung ano yung gusto mong gawin. If magpapagawa ka ba ng ano, ibang bagay or something like that, right? So, let's just say, yeah, let's just say create me a 30-day plan. Okay, ayan. So, nakikita niyo, create me a 30-day plan, na ano siya, nag-ano siya ulit, nag-check siya ulit for license, okay? So, after mag-phase 4, lahat ng actions niya after mag-phase 4, kailangan niya mag-check ng license na. So, basically, na ano talaga, like nakikita niya talaga na, oh, revoke na yung ano, yung license na 'to, okay? So, that's what we're going to do. Yung gagawin natin dito sa actions, dito na tayo, balik na tayo sa custom GPT natin. Create new action and then dito sa baba, puwede niyong kopyahin yung schema ko, okey? Kopyahin yung schema ko, ibibigay ko na lang sa inyo 'to, ayan. Pero kailangan niyong palitan yung ano, yung database niyo, okey? Hindi niyo puwedeng gamitin yung database ko kasi wala naman kayong access sa ano, sa database ko. Hindi niyo makikita kung sino yung ano diyan. Palitan niyo yung title ng ano, 'yan, paste lang natin 'yan diyan, ganyan. So, nakikita niyo dito yung ano, available actions. Makikita niyo dito yung available actions. Nandito na siya dahil sa schema na 'to. Now, if gusto niyong gumawa ng sarili niyong schema, of course ipa-ChatGPT niyo 'yan. Like puwede kayong magsabi dito na, I'm creating a custom GPT and I need an actions schema that will call on a database. Let's just say a convex database. Call on a convex database and read licenses to see if the license status is valid or not. Now, pro tip,
'pag nagpapagawa kayo ng mga ganito sa ChatGPT, tapos gusto niyong madali lang siyang i-copy, sabihin niyo sa kanya, "Send it to me in a fenced schema block." Okey? Usually automatic na 'to, pero just to make sure, 'di ba? Okey, thinking na siya. So, eto talaga yung pinaka-ano, ah, pinaka-puwede niyong gawin dito, like eto talaga yung essential na part when it comes to gating, okey? So, as you can see dito, ayan gumagawa siya ng schema. So, ganito lang siya kadali, 'di ba? Puwede niyo din, dagdagan 'to. Sabihin niyo na magga-grant siya ng ano, um, free trial tsaka OTP gano'n, gano'n, gano'n. Magbibigay siya ng OTP, alright. So, ayan, copy niyo 'yan, lagay niyo dito sa schema ng ano niyo, right, ganyan. Tapos eto sabi niya dito, "None of the provided servers is under the root origin." Bam! So, kailangan niyong palitan 'to. Let's just say 'pag convex yung ginamit niyo talaga na schema, puwede niyong palitan 'to, okey? So, yun lang talaga, yung gating system nandito na. Puwede niyong actually yung ano, yung paggawa lang ng custom GPT itself puwede niyo talaga siyang pagkaperahan, okey? But eto, this is next level na ano, programming stuff that I cannot teach you sa entire na ano, duration ng video na 'to. Kasi to be honest, wala talaga akong structure when it comes to creating this. Pinaano ko lang talaga siya, pina-vibe code ko lang din siya sa AI, okey? So, let's just say yun na nga, paste tayo, palitan natin 'to ng ano, ng database. Okey, so kailangan niyo lang mag-sign up sa Convex, tapos gawa kayo ng database dito, create new project, ayan. And then magpapagawa kayo ng database. Ito medyo in-depth na 'to, like super in-depth na talaga 'to. And, I don't know if I wanna go that far but, I'm free to answering questions if nalilito kayo, okey? Now, makikita niyo dito my wearable gate, okey, production. So, eto yung database ko na nagha-handle ng ano ko, ng gating system ko, okey? So, nakikita niyo dito eto na yung mga revoke na mga licenses, ito yung mga active, mga gano'n, gano'n, gano'n. Okey? So, ayan makikita niyo diyan. Alright, so ayan nandiyan na nga yung ano niya. So, itong mga licenses na 'to, ayan, ito yung mga existing na licenses. And then basically, lahat ng mga nandito sa ano, nagre-reflect yan dito, okey? If active ba yung license na 'to, blah, 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 okey? So, nandiyan yan. So, eto lang talaga pina-vibe code ko lang 'to, halata naman siguro sa itsura, okey? So, ano yung gagawin niyo lang talaga, magpa-vibe code kayo ng for me 'no, para sa'kin codex talaga yung gamitin niyo. Bakit? Kasi may room kayo to explore kasi napakadami ng ano niya, ng credits niya na binibigay. Okey, yung credits niya super super luwag ng credits. Puwede kayong mag-explore on how to create this. So, basically puwede niyong sabihin sa kanya na kailangan niyo ng front end para sa convex na system niyo, okey? So, simple lang talaga, okey, simple lang talaga yung concept nito, okey? So, yung gagawin niyo is may custom GPT kayo, yung custom GPT niyo magko-communicate siya sa database niyo sa convex. And then, 'pag nakita niya yung license active, babalik yung ano na yun sa custom GPT mo and then mave-verify ng custom GPT mo na okey siya yung license, working yung license, okey? Now, yung front end ng ano mo, yung admin page mo kumbaga, kung saan mo, um, kinokontrol yung ano, yung licenses, yun yung ginagawa natin ngayon. So, from custom GPT to database, from database to front end, bale yung ano talaga, yung pinaka-backend dito is yung database. So, yung custom GPT, front end pa rin yun. Yung, admin page natin is still a front end para sa admin. Pero yung dalawang ano na yan, yung dalawang front end na yan, nakikipag-communicate sila sa database in order
for you to control or to have control and then to give access to users as well. Okay, so yun, bale yung pinaka-concept talaga dito is yung database mo talaga yung may hawak ng licenses. And then yung custom GPT mo nagche-check lang siya sa database if active pa ba yung license na yun. Gets? Cool. Alright, so kinailangan ko mag-ano, kanina when I recorded, this thing, turns out yung codex na app hindi siya nasali sa record. I don't know why, but kanina pa ako type ng like nag-record ako kanina nag-type type ako ng type dito, sa just to show you guys a demonstration on how I do things dun sa ano. But basically, pinagawa ko siya ng schema sa ano, for the actions dun sa custom GPT. Ayan, nandito na siya, gumawa siya ng schema. And then gumawa din siya ng eto, backend. So ano ba yung sinabi ko sa kanya? Sabi ko sa kanya, "I'm creating a custom GPT. I need an action schema that will call on a convex database and read licenses to see if the license status is valid or not. Send it to me in a fence schema block. I also need a front end, okay? Front end for the database where I can add, extend, and revoke licenses." Hmm. So yung ginawa niya, nag-scaffold na siya. Okay, kita dito. May schema siya na binigay tapos may ginawa siyang eto. Now if we were to look for that, sa ano dito, if I remember it correctly, where did it go? Anuhin na lang natin, hanapin natin. Nasa codex yun, project, and then Klaus gating, and then nandito yan sa web. Okay, web. Open natin 'to. Ayan, so nandito siya. Ito yung ginawa niyang front end, okay? So basically, naghihingi siya dito ng convex deployment URL, admin token, which is something that you will, do. You will, get from convex. Ta's dito maglalagay kayo ng name, email, et cetera, expiration date, kung kailan mag-e-expire yung ano, license na 'yan. So, ayan, automatic na siya. Basta may convex lang kayo, utusan niyo lang yung convex, iterate niyo 'pag may hindi gumagana. Katulad nito, I tested out the admin page but it doesn't create the licenses. So ayan, it doesn't create the licenses daw. So sinubukan ko siya, npm run dev, ayaw niyang mag-create ng license. Open natin 'to, try natin, okey. If it's up, kung active pa ba yung localhost. Okay, cannot be reached. Pa-open natin ulit sa kanya yung localhost. Wait, I think kailangan natin mag-convex dev para ma-access natin. Now, yung dev guys, yung ano, at eto yung gagamitin niyo talaga 'pag test, to test out the, if your app is working or not. Baka kailangan natin mag-open ng ibang terminal. Now, wala siya, okay? So, kailangan natin mag-open ng ibang terminal dito. Run, this app. So, eto pina-run ko sa kanya yung Klaus gating. Ini-inspect niya pa yung workspace. Ito in-depth na 'to guys, kailangan niyo ng codex for, in order to do this but, yep, ayan. So, makikita niyo yung localhost andiyan na, and then puwede niyong ma-run 'to. We can try this out. Puwede kayong mag-enter dito ng convex, deployment site niyo. Saan niyo kukunin 'yan? Dito lang sa ginawa niyong convex na ano, makikita niyo 'yan dito. Like ito yung site niya. Dito gagawin yung actions. Now don't worry, na pinapakita ko sa inyo 'to. I'm gonna be deleting this, project anyways. So yeah. So ayan, right, puwede na tayong mag-add dito ng details. Basically yung gagawin niyo lang talaga is if there's something wrong, for example, if mag-a-add kayo ng details dito, tapos, for example, add ko 'to, email ko, product ko. Actually dapat wala na 'tong product, dapat license lang talaga. Payable, pero pa-iterate niyo lang talaga kung ano yung gusto niyo gawin.
So ayan, nag-error siya. Enter your convex deployment URL. Wait, kopyahin natin 'to. Create license, enter your admin token. Okay, so gawa tayo ng admin token dito. Enter variable add admin underscore token. Sabihin natin yung token natin is admin123. Pero yung sa inyo siyempre seryosohin niyo 'to, kailangan niyong gumawa ng ano talaga, secret talaga, okey? Okey, create license. Ayan, so gumawa na siya ng license, simple as that. Tapos 'pag yung now anong connection nito sa ChatGPT na ginawa natin kanina? Now, if nakikita niyo 'to, wait lang, punta tayo sa convex. 'Di ba kinopya natin 'tong eto, kopyahin mo 'yan, copy link mo, tapos i-paste mo 'yan dito, okey? And then basically connected na 'to sa database mo, gano'n. Ah, ayan, puwede mo 'to siyang i-test. Lagyan natin ng ano dito, phase 0 let's just say gawan natin ng phase 0 dito. Okey, phase 0. Hindi na ako marunong mag-type. Access gating. So, very important 'to guys. Okey. Um, let's just say sabihin na natin dito, simplified lang 'to guys, pero for you, you have to figure this out, how to solidify this, but constantly check for, um, license. If active if active equals proceed to phase 1. Let's just say, kaninin natin 'to, proceed to phase 1. Let's just say proceed na lang. If not, stop. Basically ganyan lang talaga yung ano natin. So, we can try it. Let's just say start. Subukan natin kung gagana siya, yung ano niya, um, yung pag-run niya. Susubukan lang natin for now. But basically, yung gagawin mo lang dito, okey, so dito nakikita mo na hindi siya sumunod sa instructions, nag-ask siya ng ano. So, kailangan mong i-iterate yung instructions mo, okey? So, constantly check for licenses. Actually, you know what? Let's make this a priority. Kailangan natin 'tong baguhin. Now, okay. Now, basically yung gagawin niyo lang talaga dito is, iterate and iterate and test and iterate. So ito hindi niya sinunod, okey? So baka may now dito baka may problem sa, schema. Okay, so let's try to check if our schema is, working. Okay, let's see if ano siya, response received, license validation failed. Um, the API responded with no matching routes found. Surely means that the endpoint validate license is either not deployed, misnamed, or the base URL is incorrect.
Now, how should we fix that? Punta tayo dito, balikan natin yung old na conversation. Kasi if sakto naman yung ano niya, yung call niya, tsaka sakto naman yung ano, huh, ano ba yung error na lumabas dito? License key, demo key. Once you fix the endpoint, say retry license check. Okay, let's go here and then paste natin sa kanya. So ito lang talaga yung ginagawa ko. The custom GPT and I got this. Alright, so basically yung gagawin mo lang, te-test mo lang talaga, magpapagawa ka ng schema dito, iko-connect mo siya sa database mo and then 'pag may license dito sa database mo, punta ka dito sa data, may makikita kang licenses dito. If active yung license niya, ayan, like this one, active yung license, may license key dito. If active yung license niya, siyempre made-detect yun ng ano, ng GPT mo. Make sure your route is actually deployed and not just edited locally. Huh, npx convex dev npm run. Subukan nga natin 'yan. So eto, makikita mo dito, sabi dito npm run convex, sundin mo lang 'yan, dev, and then we'll see if it works. Okay, basically same lang naman yung ginawa niya, eh, kanina. Now alam ko medyo kasi naputol yung recording ko, so I'm not sure where I was at, but basically yung ginawa ko, nag-prompt ako sa ano, nag-open ako ng codex. Now, if wala kayong codex then, you can ask, ChatGPT to actually ito yung maganda yung puwedeng gawin, okay? So, I need you to create an HTML file. Okay, let's just say an admin page for me to manage my licenses for a custom GPT. Create the schema for the actions. Pa, 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 pa. For the actions to check for check if license is active or not. This license is active, expired, or revoked. Alright, so hintayin lang natin na mag-respond siya. Usually nagre-respond lang yan, madali lang naman yan. But basically ayan, gumawa siya ng custom GPT na license management API. But, kulang pala 'tong instructions ko. Inside a convex database. Yan, ito yung nakalimutan ko, kulang pala siya, okay? So, kailangan pala ma-mention ko yung convex. Very important kasi para alam niya kung anong database yung iko-contact niya, okay? Anong database yung gagawan niya ng schema basically. Excuse me. So, medyo nakakalito na siguro 'tong course na 'to, but basically yung ano niya, after niyong gumawa ng instructions, knowledge files, yung actions na yung next niyong gagawin. So eto,
Ayan, so may convex na schema siya na gagawin. Now this method is, it's basically not a good idea, but if you want a free method, then yes, okay, puwede niyong gawin 'to. But I don't think it's ideal talaga. Gawin niyo lang 'tong free method na 'to if ano, like wala kayong if may ano kayo, may coding knowledge kayo. Kasi in order for you to compile all this, dapat alam niyo kung anong gagawin niyo, anong ginagawa niyo, saan niyo siya saan mapupunta yung code na 'to. Okay, so dapat alam niyo kung ano yung ginagawa niyo. Now, if you want to simplify the process, punta kayo sa Codex. Mag-install kayo ng Codex, tapos yung same prompt na nilagay natin dito, ipagawa niyo sa Codex, okay? Gawa kayo ng folder, gaya nito, mag-open kayo ng folder. Like dito, add a new project kayo. 'Pag nag-add kayo ng project, mag-add kayo ng folder, ayan. Gawa kayo ng folder na bago. Ta's basically lahat ng project niyo nasa bagong folder na, okey? Cancel natin 'yan. And then 'pag nasa folder na kayo, kunyari ito yung folder ko, i-prompt niyo lang dito sa Codex na yun yung ipapagawa niyo. Like, "I need you to create an admin page for me to manage my licenses for custom GPT." Puwede niyong sabihin sa kanya na yung license na yun ano lang, let's just say, "I only need a user input will only be." Basically 'pag in-enter niyo yung prompt na yun, gagawa lang siya ng ano, front end para sa inyo. Tapos yung gagawin niyo, puwede niyo siyang tanungin kung ano yung next na step. What is the next step? Next step. Tapos sundin niyo. Every time na matapos siyang gumawa ng action, tanungin niyo siya kung ano yung next step. Ipa-explain niyo sa kanya kung saan kayo pupunta, ano yung gagawin niyo, saan niyo makukuha yung ano yung detail, gano'n. Kasi, um, yung ano lang talaga, basically, yung AI, hindi at especially ito 'pag ginagamit niyo yung Codex, super generous niya. Like for example, titignan niyo yung limit ko. Kanina pa ako nagva-vibe code tapos yung weekly credits ko nasa 94% pa, okey? So, I suggest na mag-ano kayo ng Codex, um, ano kayo ng ChatGPT Plus, ta's i-download niyo yung Codex app, ta's mag-start kayo mag-vibe code dito sa Codex, okey? Yun lang talaga yung ano gagawin niyo. So, instructions sa custom GPT na 'to, okey? Instructions kailangan niyo. Second is yung knowledge file. Third is yung actions schema. Or let's just say kung ipapagawa niyo na yung action sa schema, dito na kayo magpagawa sa Codex, okey? Pagawa na kayo ng front-end website or yung admin management page kung saan niyo ima-manage yung mga license at saka yung mga emails, kung saan niyo ima-manage yung users. Make sure na gamitin niyo yung convex kasi ito yung convex yung pinaka-simple. Huwag kayong mag-SOPA-base kasi kailangan niyo yung mag-aral pa ng magpapaturo pa kayo sa AI ng, row level security or RLS. Convex gamitin niyo kasi secure siya, schema lang yung gamit niya and then, very simple siya for vibe coders, okay? So, Codex and then convex, best combination for vibe coding. Ayan, so eto beyond na 'to sa ano, um, tinuturo ko ituturo ko sana dito but basically yun lang, alam ko hindi siya tapos kasi kung tatapusin ko 'to from start to finish, aabot tayo ng ilang oras dito, around 6 hours. I don't even know if tatapusin niyo yung video if 6 hours yung video, 'di ba? So, basically, ang ano, gagawin niyo lang talaga after niyong mag-set ng instructions, ng knowledge files, yung gating niyo ipagawa niyo na sa Codex. Hingi lang kayo ng schema para dito, okey, sa actions ng ChatGPT. Sabihin niyo custom GPT actions. Kailangan niyo ng schema, sabihin niyo sa AI na kailangan niyo ng schema, kailangan niyo ng, admin page para mag-manage ng mga license, and then i-test niyo yung ginawa niya or before niyo siya i-test, puwede niyong tanungin kung ano yung next step. Tanungin mo kung ano yung next step, after yung tanungin yung next step, sundin mo yung steps or ipagawa if kailangan mong gawin yun personally,
Tanungin mo siya kung ano yung mga steps na kailangan mong gawin personally or if kaya niya bang gawin yun within sa kanyang ano lang, UI. Tapos yung mga steps na kailangan mo ikaw yung gumawa, magpaturo ka sa ano, codex and then sundin mo yung instructions niya. Tapos, yung mga bagay na kaya niyang gawin, siya yung ano, i-ask mo or utusan mo na ano, gawin yung mga bagay na yun, okey? So, yun, basically yung kailangan mo lang talaga knowledge files, instructions, tapos yung actions, um, and then iterations, magpapa-iterate, back and forth kasi 'to. 'Pag yung process kasi dito, gagawin mo siya tapos ite-test mo siya, tapos 'pag may something na mali sasabihin mo sa AI, tapos ipapagawa mo sa kanya or gagawin mo siya personally, and then ite-test mo siya ulit. So yun yung process, iteration talaga siya, sa gan'to. Pero when it comes to vibe coding your own apps, talaga na hindi mo kailangan mag-comply sa backend ng ChatGPT, eh, di mas madali na siya. Puwede mo na siyang i-structure mismo and then puwede na yung AI na mismo yung gagawa ng lahat. Puwede mo na siya yung sa'yo lang ise-set up mo lang yung project in a way na hindi magde-deviate yung AI, um, and then hindi siya mag-aano like yung multiple agents nag-aano talaga siya, multiple agents are working together, without much input from you, okay? So, that's basically it. Alright, so yun, I hope this, video helped you. If, hindi niyo kaya let's just say yung ano, yung instructions tsaka yung knowledge files madali lang yun. Yung actions yung medyo complicated and if, hindi niyo maano yun, magawa yun ng maayos, you can ask me, you can DM me and ask me questions later kasi baka may na-skip ako dito hindi ko maalala lahat. Kasi ano spontaneous lang yung course na 'to and, yeah, but basically yun lang yun. Um, ano pa ba? Baka may nakakalimutan pa ako. Feel free to ask me questions if may ano nakakalito na part. And yeah, if you want me to set up your backend ng custom GPT mo, puwede ako na rin yung mag-setup nun. And then ako naman mag-setup ng admin page mo ng gano'n, lahat ng access na 'yan, para hindi ka na mahirapan. Ako nang gumawa if you want me to create you a custom GPT sa ano, um, sa custom GPT mo, if you want me to create you a custom GPT, sure, why not, 'di ba? Bigyan ko kayo ng access sa backend and then whatever, you know, and then, we can talk about actually ayoko sanang mag-ano, magbigay ng service kasi I'm trying to ayoko na, ginugugol ko yung oras ko sa pag-provide ng services. Gusto ko provide talaga ako ng product para less ano siya sa'kin, like hindi siya masyadong time consuming sa'kin. Yung time consuming na part lang is yung paggawa ng mismong product. But yeah, that's the course. I hope naintindihan niyo. And if you have and I hope na at least maging ano 'to, like maging initial guideline siya para sa inyo when it comes to creating a custom GPT. Um, yeah, that's it. And, bale consider niyo lang 'to as stepping stone, okey? And then stepping stone, one step after another, and then, you can experiment all you want. 'Pag may codec especially 'pag may codex, eh, very generous talaga siya. 1,100 kaysa kaysa gumastos kayo ng Claude Code tapos mabilis kayong mag-reach ng limits. For me, codex is very worth it. Kasi yung difference ng mga models halos konti lang naman, eh. Yung hindi ako naniniwala sa ano, like hindi ako naniniwala na ito yung gamitin mo for this, ito yung gamitin mo for this. Of course, may cases talaga na ganyan, okey, pero when it comes to coding, vibe coding, hindi ako naniniwala na may certain, model na like let's just say yun yung mga top models nila ngayon or yun yung latest models nila. Hindi ako naniniwala yung mga latest models ng mga LLM, um, ano siya, like incapable siya of delivering a project. Nasa ano talaga yan, eh, nasa user talaga yan. So, for me, right now kasi ano ako, kuripot ako.
gusto ko na codecs yung ginagamit ko. Um, yeah, eto kailangan kong matutunan kung paano mag-orchestrate using inferior models or what or maybe less capable models. Let's just say kasi may nagsabi kasi na ano, mas superior yung Claude, superior yung Claude kumpara sa mga OpenAI models and, um, nagamit ko naman sila, one time and then I must say na yung difference hindi talaga siya gano'n ka-vast yung difference. May mga ibang content creators na nagsasabi na mas maganda yung codecs kumpara sa ano, basically yung mga content creators na 'to, ewan ko kung ano yung goal nila but sinasabi nila na mas maganda 'to and then or ito mas maganda 'to kaysa sa isa. But for me, nasa ano talaga yan, nasa gumagamit ng ano, language model, okey? So nasa user yan, wala sa ano, sa model most of the time, most of the cases, okey? Hindi naman lahat ng cases. Of course, when 'pag sinabi nating image generation siyempre may mga models na mas maganda talaga compared sa other things. But when it comes to coding, generating codes, I think it depends na talaga sa user kung paano niya ise-set up yung workspace niya and yung project niya and then yung harness niya para sa ano, sa AI. Okay. So, that's it. Thank you so much for watching this course and I hope na gusto niyo 'to. Subscribe if nakatulong 'to sa inyo. That's all I ask really. Thank you so much.